Sa pagsisimula ng Disyembre sa Cebu, may manipis na ambon na bumabagsak sa kalsada sa gilid ng baybayin ng Mactan. Ang hangin mula sa dagat ay malamig at humahapdi sa balat na nagiging sanhi ng pag-uga ng mga yero ng mga bubong sa likod ng night market. Habang sa loob ng mga bahay, ang amoy ng mainit na sinigang na isda at patis ay sumisingaw mula sa mga siwang ng pinto. Sa isang malaking mansyon na may 3 palapag na nakatago sa likod ng hanay ng mga puno ng niyog, si Andres de Leon ay mag-isang nakaupo sa isang mahabang hapagkainan. Sa mesa, mayroong sinabawang isda, steamed na gulay, at iba pang putahe na parang sa isang mamahaling restaurant. Ngunit ang silya sa tapat niya ay walang laman. Inilapag ng kasambahay ang isang maliit na mangkok ng sausawan bago marahang nagtanong, "Sir Andres, kakain na po ba kayo?" Tumingin si Andres sa labas. Ang mga patak ng ulan ay dumadampi sa salamin ng bintana, gumuguhit ng mga linya na parang mga luhang tahimik na dumadaloy. "Manang Belen, iwan mo na lang dyan, kakain ako mamaya." Yumuko si Manang Belen, pero hindi agad umalis. Mahigit 20 taon na siyang naglilingkod sa bahay na ito, mula pa noong nabubuhay ang ina ni Andres. Alam niya na kapag sinabi ng kanyang amo ang mamaya, siguradong lalamig lang ang pagkain. "Sasakit po ang tiyan ninyo sa malamig na kanin, sir." Isang pilit na ngiti ang sumilay sa labi ni Andres. "Sa bahay na ito, lahat may nag-aalala. Huwag na ninyong dagdagan pa, Manang." Natahimik si Manang Belen sa narinig. Hindi mabigat ang salita, pero malamig. Kasing lamig ng mansyon na ito na sobra-sobra ang laki. Si Andres de Leon, 43 taong gulang, chairman ng De Leon Prime Holdings. Tinitingala ng marami. Tinatawag siyang isang matapang na negosyante ng mga pahayagan. Ang taong nag-angat sa De Leon Prime mula sa isang maliit na kumpanya ng pamilya tungo sa isang dambuhalang korporasyon na may mga proyekto sa buong Visayas. Ngunit walang nakakakita sa mga gabing umuuwi siya. Binubuksan ang pinto gamit ang kanyang fingerprint at dumadaan sa malawak na sala nang walang bumabating boses. 2 bigong kasal ang nag-iwan sa kanya ng isang pagod na mahirap ipaliwanag. Ang isa ay umalis dahil hindi na makayanan ang kanyang pagiging seryoso at walang kibo. Ang isa naman ay dumating dahil sa pangalan at yaman, higit pa sa pagmamahal. Mula noon, naniwala siyang ang pag-ibig ay isang kalakal na binalot lang sa magagandang salita. Ang pamilya para sa kanya ay hindi na isang kanlungan. Ito ay parang isang silid na puno ng salamin. Habang tumitingin ka, lalo mo lang nakikita ang iyong pag-iisa. Nang hapong iyon, natapos ang pulong ng Board of Directors sa gitna ng tensyon. Si Hinoong Ramon de Leon, ang tiyuhin ni Andres, ay nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, mabagal, ngunit matalas ang pananalita. "Magaling kang magnegosyo, pamangkin, hindi ko itatanggi. Pero ang pagiging chairman ay ang tanis sa niyip ng hindi lang nangangailangan ng utak. Kailangan nito ng isang taong kayang pangalagaan ang kanyang mga ugat. Ang isang 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 taong hindi kayang magpanatili ng sarili niyang pamilya. Paano niya mapapanatili ang buong De Leon Prime?" Natahimik ang buong silid. Ibinaba ni Andres ang kanyang ballpen. "Tito, pinag-uusapan ba natin ang kumpanya o ang personal kong buhay?" Isang mapaklang tawa ang isinagot ni Tito Ramon. "Sa pamilya natin, ang personal na buhay ng chairman ay nagiging issue na rin ng kumpanya. Wala kang matatag na pamilya, wala kang tagapagmana. May karapatang mag-alala ang mga stockholder." Tinitigan ni Andres ang kanyang tiyuhin. Alam niyang hindi ang De Leon Prime ang inaalala ni Ramon, kundi ang posisyon na minsan nang ipinaalis sa kanya ng ina ni Andres dahil sa pandaraya sa mga materyales at pagnanakaw sa sahod ng mga trabahador.
Pero ang mga salita nito ay tumama sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang pagkatao. Nang gabing iyon, matapos bumaba si Manang Belen sa kusina, pumasok si Andres sa silid-dasalan ng kanyang ina. Ang larawan ni Doña Anacleta de Leon ay nakapuesto sa gitna ng manipis na usok ng insenso. Sinimulan niya ang De Leon Prime mula sa isang maliit na grupo ng mga kontratista. Nagpupunta sa mga construction site sakay ng lumang motorsiklo at kumakain ng kanin na nakabalot sa dahon kasama ang mga manggagawa. Ngunit sa buong buhay niya, palagi siyang pinagtsitsismisan ng mga kamag-anak ng kanyang asawa dahil iisa lang ang naging anak niyang lalaki. Sa tabi ng larawan ay isang kupas na painting ng bougainvillea. Ang mga bulaklak na kulay rosas at lila ay mukhang marupok. Ngunit kung tititigan mo ng matagal, may kakaibang tibay itong ipinapakita. Hindi na matandaan ni Andres kung sino ang gumuhit nito. Ang alam niya lang ay sobrang mahalaga ito sa kanyang ina. Minsan, bago ito pumanaw, hinawakan nito ang kanyang kamay at bumulong. Andres, anak, ang tahanan ay wala sa taas ng bakod. Ang tahanan ay kung saan may naghihintay sa pag-uwi mo. Noon, tumango lang siya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, naunawaan niya ang mga salita ng ina sa baluktot na paraan. Inisip niya na kung magkakaroon siya ng isang anak na magdadala ng apelyidong De Leon, isang tagapagmana para sa De Leon Prime, hindi na magiging malungkot ang bahay na ito. Titigil na sa pagmamanman ang board of directors. At ang puso niya ay hindi na magiging parang isang abandonadong silid. Nagring ang telepono. Si Clara, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, ay nasa labas ng silid-dasalan. Sir Andres, may gusto po sana akong sabihin. Medyo mahirap pakinggan. Humarap si Andres. Sabihin mo, huminga ng malalim si Clara. Kung kailangan nyo lang po ng anak at ayaw nyo ng kasal, may paraan po para ayusin ito ng pribado. Maghanap tayo ng isang babaeng nangangailangan. Bigyan natin ng sapat na medical care at suportahan ng halaga para makapagsimula ulit. Magkakaroon ng malinaw na kasulatan ang dalawang panig. Matagal na hindi nagsalita si Andres. Sa labas, lalong lumakas ang buhos ng ulan. Isang talulot ng bougainvillea ang tinangay ng hangin at bumagsak sa basang sahig. May pipilitin ba tayo? Tanong ni Andres. Hindi po. Mabilis na sagot ni Clara. Kailangan nila ng pera. Kailangan natin ng kalinawan. Parehong may pakinabang. Muling tiningnan ni Andres ang larawan ng kanyang ina. Sa mga mata niya noong sandaling iyon, ang lahat ay tila praktikal, malamig, ngunit malinis. Hindi niya namalayan na may mga pagsang-ayon na pinipirmahan ng kamay, ngunit idinidikta ng gutom, ng utang, at ng luha ng mga mahal sa buhay. Mahina lang siyang nagsalita. Maghanap ka ng nararapat, pero ayaw kong maging maingay. Kinabukasan, dumaan ang sasakyan ni Andres sa carbon market. Umaambon pa rin. Sa gitna ng mga gulay at isda at ng mga sigawan ng mga tindera, nakita niya ang isang babaeng nakasilong sa isang tindahan, nakayukong nagdodrawing sa isang lumang karton. Sa kanyang mga guhit, isang matandang babaeng nagtitinda ng bougainvillea ang nabubuhay sa pamamagitan ng ilang malalambot na linya. Ang mga bulaklak sa guhit ay malungkot, ngunit maliwanag pa rin. Sinabihan ni Andres ang driver na bagalan ang takbo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang estrangherong guhit ang nagpatigil sa kanyang mundo. Huminto ang sasakyan sa gilid ng daan. Akala ng driver ay may gustong bilhin ang kanyang boss. Sir Andres, may kailangan po ba kayo sa palengke? Hindi agad sumagot si Andres. Pinagmasdan niya ang babae sa ilalim ng silong. Nakaupo ito sa isang mababang plastik na upuan. Sa harap niya
ay ilang piraso ng karton, isang kahon ng mga lapis, at isang lumang lata ng gatas na may ilang pirasong barya. Ang laylayan ng kanyang kupas na jacket ay nababasa ng ambon, ngunit patuloy pa rin siya sa pagguhit na para bang wala nang iba pang makakapitan sa buhay kundi ang mga linyang iyon. Isang matandang nagtitinda ng bougainvillea ang tumayo sa tabi niya. Ngumiti ng walang zingpang ngipin. Galing mo namang gumuhit. Day, kamukhang kamukha ko. Ah, nag-angat ng tingin ng babae. Ang kanyang Cebuano accent ay malambing, ngunit medyo paos. Pinaganda ko lang po ng kaunti sa totoong buhay. La, para mas mabili ang tinda ninyo. Tumawa ang matanda at kumuha ng 20 pisong lukot mula sa kanyang bulsa. Agad na umiling ang babae. Huwag na po la. Ipantinapay nyo na lang po. Kanina pa kayo nakatayo diyan sa lamig. Naku, hindi pwede. Buong umaga kang nag-drawing diyan. Bigyan mo na lang ako ng isang tangkay ng bougainvillea mo. Sapat na yon. Hindi narinig lahat ni Andres. Ngunit nakita niyang mas pinili ng babae na tanggapin ang isang nalantang bulaklak kaysa sa pera. Ang kilos na iyon ay nagdulot sa kanya ng bahagyang inis sa sarili. Isang taong tulad niya ay sanay na sukatin ang lahat sa presyo, habang ang babaeng iyon ay pumili ng isang bagay na walang halaga sa pera. Si Clara, na nasa likod na upuan, ay sumunod sa tingin ng kanyang amo. Sir, bababa po ako para magtanong. Bahagyang tumango si Andres. Wala pang 10 minuto. Bumalik si Clara na may dalang impormasyon. Ang babae ay si Maya, 29 na taong gulang, taga isang probinsya sa Cebu. Dati siyang pintor ng mga mural at signboard para sa isang maliit na shop malapit sa pier. Kamakailan, pinaratangan siya ng may-ari, isang nagngangalang Marco, na kinuha ang down payment ng isang kliyente at tumakas. Tinanggal siya sa trabaho at kinuha rin ang kanyang ID. Walang papeles, walang tirahan, pagalagala siya at nagdo-drawing sa palengke para kumita. May matandang ina po siya sa probinsya, dagdag ni Clara. Narinig ko po na may rayuma, ang matanda, at may mga naniningil ng utang sa kanya para sa anak. Muling tiningnan ni Andres ang babae. Ibinibigay ni Maya ang drawing sa matanda. Ang nangiti niya ay matipid, ngunit walang bahid ng paghingi ng awa. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan ni Clara si Maya at inanyayahan sa isang coffee shop malapit sa palengke. Nag-alinlangan si Maya, niyakap ang kanyang paper bag at tinitigan si Clara. Hindi po ako uutang at hindi rin ako bibili ng insurance. Pinanatiling mahinahon ni Clara ang kanyang boses. Hindi, may gustong makipag-usap sa'yo tungkol sa trabaho. Anong klasing trabaho na kailangan pang sa loob ng coffee shop pag-usapan? Ang tanong ay bahagyang nagpatigil kay Clara. Ngunit sa huli, dahil sa lamig at sa kumakalam na sikmura, sumama pa rin si Maya. Sa loob ng coffee shop, naghihintay si Andres. Nakasuot siya ng madilim na coat. May mamahaling relo at ang kanyang itsura ay sobrang linis na, para bang ang sapatos ni Maya na may putik ay naging sobrang dumi at wala sa lugar. Inorderan siya ni Andres ng isang tasang salabat. Hindi ito agad ininom ni Maya. Kailangan niyo po ba ng magpipinta ng signboard? Tinitigan siya ni Andres ng ilang segundo bago nagsalita ng diretsyo. Kailangan ko ng isang babaeng magsisilang ng anak para sa akin. Akala ni Maya ay nagkamali siya ng dinig. Napakurap siya. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa hawak sa bag. Ano pong sabi ninyo? Aalagaan ka ng maayos. Bibigyan ng sapat na medical care at ligtas na tirahan. Pagkatapos, maipanganak ang bata, tutulungan kitang bayaran lahat ng utang mo. Bawiin ang mga papeles mo at bibigyan kita ng sapat na halaga para makapagsimulang muli.
Ang hangin sa paligid ng mesa ay tila bumigat. Sa labas, ang ingay ng mga motorsiklo, ang sigawan ng mga nagtitinda ng noodles, ang tunog ng pagtadtad ng isda mula sa palengke ay umalingaw-ngaw, makatotohanan, buhay na buhay. Ngunit ang mga salita ng lalaki sa harap niya ay kasing lamig ng isang kontrata. Matagal na tinitigan ni Maya si Andres bago siya tumawa. Ngunit ang kanyang mga mata ay namula. Akala ko tinawag niyo ako dito dahil nagandahan kayo sa drawing ko. Yun pala, nakita niyong mahirap ako. Kalmado si Andres. Hindi ito limos. Ito ay isang kasunduan. Kailangan mo ng paraan para makatakas. Kailangan ko ng anak. Malinaw sa magkabilang panig. Itinulak ni Maya ang tasa ng salabat palayo. Ganyan ba ang kalinawan sa pagitan ng mayaman at ng taong walang matulugan? Ha? Agad na sumingit si Clara. Miss Maya, pag-isipan ninyo po muna. Walang pumipilit sa inyo. Hinarap ni Maya si Clara. Walang pilitan. Pero alam nyo, Pio, na nawawala ang papeles ko. Alam nyo of yung may naniningil ng utang sa nanay ko. Alam na nyong nakaupo ako sa palengke mula umaga nang hindi pa kumakain. Yan ba ang walang pilitan? Natahimik si Clara. Bahagyang kumunot ang noo ni Andres. Hindi siya sanay na sinasagot ng diretso ng isang mahirap. At lalong hindi siya sanay sa pakiramdam na kahit may punto siya, hindi pa rin siya mapakali. Tumayo si Maya. Ang tunog ng pag-urong ng plastik na upuan sa sahig ay umalingit-ngit. Kulang ako sa pera, sa papeles, sa matutulugan. Pero hindi ako kulang sa amor propyo. Ang sinapupunan ng isang babae ay hindi isang banga na pwedeng lagyan ng pera ng kahit sino para kunin ang gusto nilang kunin. Tumingin si Andres sa kanya. May kung anong natinag sa loob niya, ngunit malamig pa rin ang kanyang boses. Bibigyan kita ng 24 na oras para mag-isip. Pagkatapos noon, wala na ang alok na ito. Kinuha ni Maya ang kanyang paper bag at lumabas. Pagdating sa pinto, lumingon siya. Mayaman ka nga, pero may mga bagay kang sinasabi na napakahirap pakinggan. Nawala siya sa gitna ng ambon. Ang nalantang tangkay ng bougainvillea sa kanyang bulsa ay nahulog sa hagdanan at tinangay ng hangin sa isang maliit na sanaw. Pinanood siya ni Andres. Ang salabat sa harap niya ay umuusok pa rin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang mahirap na babae ang walang hiningi sa kanya. At nag-iwan lang sa kanya ng pakiramdam. Nakakatayo niya lang sa harap ng isang napakalinaw na salamin. Naglakad ng matagal si Maya sa ilalim ng ulan. Mula Carbon Market hanggang sa malapit sa Sergio Osmeña Bridge. Ang kanyang plastik na tsinelas ay basang-basa. At ang kanyang mga paa ay nanlalamig. Ang mga kainan sa gilid ng daan ay nagsimulang magsindi ng ilaw. Ang amoy ng larsian, ng pochero, ng pritong bawang ay lalong nagpakalam sa kanyang tiyan. Huminto siya sa harap ng isang nagtitinda ng nilagang mais. Tiningnan siya ng matandang tindera. Kain ka ng mais, Day? Bakit mag-isa ka sa ulan? Kinapa ni Maya ang kanyang bulsa. Mayroon pa siyang 32 piso. Umiling siya. Hindi po ako gutom. Tiningnan ng matanda ang kanyang namumutlang labi. Tahimik na binali ang isang mais at inabot sa kanya. Kung hindi ka gutom, hawakan mo para mainitan ang kamay mo. Butas-butas na yan, hindi na rin mabibenta. Hinawakan ni Maya ang mainit na mais. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Sa isang araw na nilagyan ng presyo ang kanyang pagkatao ng isang mayaman. Ang maliit na kabaitan ng isang hamak na tindera ang nagpaiyak sa kanya. Umupo siya sa isang bangko malapit sa tulay. Ang mga ilaw ng syudad sa malayo ay malabo sa gitna ng ambon. Ang madilim na tubig ay tahimik na dumadaloy. Paminsan-minsan ay nagkakaroon ng dilaw na anino. Mula sa mga sasakyang dumadaan, nag-vibrate ang luma niyang cellphone.
Sa basag na screen, lumitaw ang pangalang nanay. Agad niyang sinagot. Nay, kumain na po kayo. Sa kabilang linya, may umubo bago marinig ang mahina at pagod na boses ni Aling Nena. Kumain na, anak. Maayos ka lang ba dyan? Kinagat ni Maya ang kanyang labi. Opo. Nay, maayos po. May pansamantala po akong trabaho. Natahimik sandali si Aling Nena. Ang isang ina mula sa probinsya ay hindi magaling sa mahahabang tanong. Ngunit sa paghinga pa lang ng anak, alam na niyang may itinatago ito. Pinuntahan na naman ako ng mga tao ni Marco kanina. Sabi nila, kung hindi raw tayo magbabayad, idedemanda ka na nila. Hindi ako takot sa sasabihin nila, anak. Ang takot ko, baka ipahiya ang pangalan mo sa buong baryo. Hinigpitan ni Maya ang hawak sa mais. Nay, huwag po kayong pipirma ng kahit anong papel. Wala po akong kinuha sa kanila. Biktima lang po ako. Alam ko, anak. Pero sabi nila, may papeles daw sila, may testigo. Kaunti lang ang alam ko sa batas, anak. Nanginginig na ako kapag naririnig ko ang salitang demanda. Yung maliit nating bakuran sa likod, laging nilang binabanggit. Ang hangin mula sa dagat ay tumatagos hanggang sa buto. Tumingin si Maya sa kanyang mga kamay. Mga kamay na dating gumuguhit ng mga bulaklak, ng mga signboard para sa kasal, ng mural para sa mga coffee shop. Ngayon, hindi man lang nito maprotektahan ang isang ID, hindi maipagtanggol ang isang matandang ina. Huwag po kayong mag-alala. Nay, gagawa po ako ng paraan. Bumuntong hininga si Aling Nena. Mahirap man tayo, anak. Huwag mong hahayaang maliitin nila ang pagkatao natin. May gulay pa ako dito. May bakuran pa tayo. Kahit magutom tayo ng kaunti, ayos lang. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Maya. Mas masakit kaysa sa anumang pang-iinsulto. Pinatay niya ang tawag at naupong walang kilos. Ang mais sa kanyang kamay ay malamig na. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nabawasan ang mga tao. Kinuha ni Maya ang papel na may numero ni Clara. Tiningnan niya ang mga numerong malinis na nakasulat na parang isang lubid na humihila sa kanya pabalik sa bagay na kanyang kinasusuklaman. Tinanong niya ang sarili kung tatanggapin niya ito. Siya pa rin ba ang anak na tinuruan ng kanyang ina na mamuhay ng malinis ang puso? Pero kung hindi, patuloy nagigipitin ni Marco ang kanyang ina gamit ang mga kasulatan ng utang, ang maliit na lupang iniwan ng kanyang ama, at ang mga tsismis na kasintalim ng tinik. Halos hating gabi na nang sumilong si Maya sa isang saradong sari-sari store. Niyakap niya ang kanyang sarili sa lamig. Mahigpit na hawak ang paper bag. Sa kanyang magulong panaginip, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa gitna ng palengke. Ang mga panindang gulay ay nagkalat, habang ang mga tao ay nakaturo sa kanya. Nagising siyang nagulat, basa ng luha, ang kanyang pisngi. Kinabukasan, ang langit ay kulay abo. Naghilamos si Maya sa isang pampublikong gripo sa parke. Sinuklay ang buhok gamit ang mga daliri. Hindi siya naglagay ng kolorete. Hindi inayos ang damit. Pinagpagan lang ang putik sa laylayan ng pantalon at tinawagan ang numero ni Clara. Isang oras ang lumipas. Nakatayo na siya sa harap ng itim na sasakyan ni Andres. Binuksan ni Clara ang pinto. Ang mukha ay may halong ginhawa at pag-usisa. Miss Maya, napag-isipan niyo na po bang mabuti? Tumingin si Maya sa bintana ng sasakyan. Nakaupo si Andres sa loob. Ang mukha ay kalmado pa rin, na parang isang taong naghihintay na pumirma ng isang kontrata sa lupa. Dahan-dahan siyang nagsalita. Tinatanggap ko ang alok dahil kailangan kong mabuhay. Kailangan kong iligtas ang nanay ko.
Pero tandaan ninyo, Ginoong Andres, hindi ko ibinebenta ang aking amor propyo at hindi ko hahayaang gamitin ninyo ang nanay ko para pag-usapan ang presyo. Tinitigan siya ni Andres. Sa unang pagkakataon, hindi siya agad sumagot. Ipapaayos ko na ang tungkol sa utang. Umiling si Maya. Hindi yung ayos na babayaran lang. Biktima ako at ginigipit ang nanay ko. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Kahit na sa ngayon, wala pa akong lakas para ipaglaban ito. Dahan-dahang isinara ni Clara ang pinto. Habang papunta sila sa isang pribadong klinika sa Cebu, nagsimulang sumikat ang araw pagkatapos ng ulan. Ngunit sa puso ni Maya, ang lahat ay madilim pa rin. Sa klinika, dinala siya sa iba't ibang silid. Pinapirma. Kinuna ng dugo. Sinukat ang presyon. Isang pribadong abogado ng korporasyon ang nagsalita sa monotonong boses. Lahat ng ito ay voluntaryo at may sapat na suporta. Hawak ni Maya ang ballpen. Nanginginig ang dulo nito sa papel. Alam niyang may mga pagtangong hindi nagmumula sa kasakiman, kundi sa kawalan ng pagpipilian. At nang isulat niya ang kanyang pangalan sa papel na iyon, naramdaman niyang may isang bahagi ng kanyang pagkababae. Ang tahimik na nagsara sa gitna ng tunog ng ulan na nananatili sa mga alaala. Ang itim na sasakyan ay pumasok sa isang mataas na bakal na gate. Dalawang hanay ng mga puno ng palma ang nakatayo sa magkabilang gilid ng daan. Ang mga dahon na basa pa ng ulan ay nagpapatak ng tubig sa makintab na batong sahig. Tahimik na nakaupo si Maya sa likod. Ang dalawang kamay ay nakapatong sa kanyang lumang bag. Pakiramdam niya ay isa siyang malungkot na bagay na napadpad sa isang lugar na sobrang linis. Ang mansyon ni Andres de Leon ay mas malaki pa sa lahat ng bahay na pininturahan niya ng mural. Matataas na salaming bintana na may puting kurtina, sahig na bato, isang maliit na fish pond, at sa sulok ng hardin ay may bougainvillea na kulay lila at rosas na marahang gumagalaw sa hangin. Maganda, oo, pero hindi niya maramdaman ang init. Ang ganda dito ay parang isang painting sa hotel. Pwedeng tingnan, pero hindi pwedeng hawakan. Naunang bumaba si Clara. Ang boses ay kalmado. Mula ngayon, dito ka sa guest house sa kaliwa. Handa na ang kwarto mo. May mag-aasikaso sa schedule ng check-up mo, pagkain, at pahinga. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin o kay Manang Belen. Tumingin si Maya sa paligid. Pwede po ba akong tumawag sa nanay ko? Bahagyang natigilan si Clara bago ngumiti. Oo naman. Pero iwasan ang mga bagay na makakapagpa-stress sa'yo. Kailangan matatag ang pagbubuntis. Narinig ni Maya ang mga salitang pagbubuntis at kumirot ang kanyang puso. Masyadong mabilis ang mga pangyayari at hindi pa niya maintindihan kung saan na siya dinala ng kanyang buhay. Lumabas si Manang Belen mula sa kusina. Maliit siyang babae, may puting buhok na nakapusod at nakasuot ng kulay brown na duster. Naamoy pa sa kanyang mga kamay ang sibuyas. Nang makita niya si Maya na nakatayong tulala sa may pinto, agad siyang lumapit para kunin ang bag. Ako na ang magdadala nito, anak. Bahagyang sumulyap si Clara. Agad na binago ni Manang Belen ang kanyang tono. Ah, ako na ang magdadala para sa iyo, Miss Maya. Napansin agad ni Maya ang pag-iingat na iyon. Sa bahay na ito, kahit ang salitang anak ay kailangang pag-isipan. Ang kwarto niya ay nasa dulo ng guest house. Malinis. May malambot na kama, bagong aparador, air purifier, at isang bintanang nakaharap sa hardin. Sa mesa, may mga bitamina, medical records, at ilang maluluwag na damit na may tatak pa. Hinawakan ni Maya ang malambot na tela, ngunit hindi siya masaya. Nang hapon na iyon,
Habang kumukuha siya ng tubig sa kusina, narinig niya ang dalawang katulong na naghuhugas ng baso. Siya ba yun? Oo, yun daw ang kinuha para magbuntis para kay Sir Andres. Grabe, ang ganda naman, ang swerte. Huminto si Maya sa likod ng pader. May bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang lumabas at sabihin sa kanila na walang swerte sa pagtimbang ng luha ng iyong ina laban sa isang pirasong papel ng utang. Pero tahimik na lang siyang bumalik sa kanyang kwarto. Dumating si Andres ng gabi. Tumayo siya sa labas ng pinto. Hindi tuluyang pumasok. Miss Maya, kung mayroon kang hindi gusto, sabihin mo kay Clara. Gusto kong maging malinaw ang lahat. Ayokong magkulang ka sa kahit ano. Upo pa. Umupo si Maya sa gilid ng kama. Magkalapat ang mga kamay. Ang apamakakulangan ay hindi lang sa pagkain at damit. Hinoong Andres. Natahimik si Andres ng ilang segundo. Naiintindihan kong hindi ka pa komportable. Pero mayroon na tayong kasunduan. Kasunduan? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Maya. Madalas gamitin yan ng mga mayayaman para gumaan ang kanilang loob. Bahagyang nanigas ang mukha ni Andres. Hindi siya sanay na sinasagot ng ganoon, pero wala siyang maisip na isasagot. Sa huli, sinabi na lang niya, magpahinga ka na. Nagsara ang pinto. Tumingin si Maya sa dilim sa harap niya at naramdaman niyang mas nag-iisa pa siya kaysa noong mga gabing. Natutulog siya sa labas ng sari-sari store. Doon, kahit papaano, may ingay pa ng mga dumadaan. Dito, sobrang tahimik na naririnig niya ang pagkabigo ng sarili niyang puso. Malalim na ang gabi nang kumatok si Manang Belen. May dala siyang isang mangkok ng mainit na lugaw na may isda at hiniwang luya. Kumain ka muna, anak. Tumingin siya sa paligid. Kung tayong dalawa lang, pwede ba kitang tawaging anak? Nag-angat ng tingin si Maya. Isang salita lang. Pero namula ang kanyang mga mata. Huwag po kayong maawa sa akin, Manang. Inilapag ni Manang Belen ang lugaw sa mesa at umupo sa isang silyang may sapat na distansya. Iba ang awa sa habag. Ang habag, kapag nakita mong nasasaktan ang isang tao, hindi mo nadadagdagan pa. Minsan na rin akong nagkaroon ng anak na babae. Nagbuntis din, pero hindi nakakapit. Mula noon, kapag nakakakita ako ng babaeng nagdadalang tao, hindi ko na matiis. Yumuko si Maya. Tumulo ang luha sa kanyang kamay. Natatakot po ako na sobrang baba na ng tingin sa akin ng mga tao. Manang. Bumuntong hininga. Si Manang Belen. Nakatingin sa salaming bintana na nababalot ng hamog. Sa bahay ng mayaman, may malamig ding hangin, anak. Mas makapal lang ang salamin kaya hindi naririnig ng mga tagalabas ang lamig. Pero tandaan mo, pwedeng maliitin ka ng ibang tao pansamantala, pero huwag mong hahayaang maliitin mo ang sarili mo. Kinuha ni Maya ang mangkok ng lugaw. Ang lasa ng isda, ng luya, at ng alat ng kanyang luha ay naghalo. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa mansyon na ito, naramdaman niyang mayroon pang maliit na init sa kanyang dibdib. Sa labas, sa may pasilyo, nakatayo si Clara sa dilim. Pinagmamasdan ang ilaw mula sa kwarto ni Maya. Hawak niya ang kanyang cellphone. Nakakakansela lang ng tawag mula sa isang numero sa probinsya ng Cebu. Tinitigan niya ito sandali bago pinatay. Bumuhos muli ang ulan sa mga bougainvillea. Sa loob ng maliwanag na bahay na iyon, bawat isa ay may kanya-kanyang takot na itinatago. Ang pagkakaiba lang, mayroong marunong magmahal at mayroong nagsisimulang gamitin ang takot para isara ang pinto ng kanilang mga puso. Sa probinsya, sa isang umaga ng Disyembre, umiihip ang hanging amihan sa mga palayan. Dala ang amoy ng basang dayami at putik. Maaga pa lang,
ay gising tansang na si Aling Nena. Pinapahiran ng langis ang kanyang namamagang mga tuhod. Bago pasanin ang isang bayong ng kamote tops at iba pang gulay papuntang palengke. Sa tingin ng iba, isa lang siyang payat na matandang babae, medyo kuba at may kupas na damit. Pero para kay Maya, ang mga balikat na iyon ang bumuhat sa buong kabataan niya sa mga panahon ng bagyo, gutom at pagkamatay ng kanyang ama. Kaaayos pa lang niya ng kanyang paninda nang dumating si Marco. Nakasuot ito ng polo shirt na hindi nakasuksok. May hawak na mga papel at may kasamang isang lalaking kuwadrado ang mukha at may gintong singsing na kilalang nagpapautang sa palengke. Inilapag ni Marco ang api mga papel sa harap niya. Aling Nena, huling beses ko na itong sasabihin. Kinuha ng anak ninyo ang down payment ng kliyente at tumakas. Ang prinsipal, in interes. At danyo sa reputasyon ng shop ay umabot na sa 180,000 piso. Nang hina, si Aling Nena. Bakit ang laki naman? Hindi magnanakaw ang anak kong si Maya. Ngumisi si Marco. Natural, ina ka. Yan ang sasabihin mo. Pero heto ang mga papeles na pinirmahan ng kliyente. Heto ang mga text message. Kapag dinala ko to sa pulis, baka hindi na makaharap sa tao yung anak mo. Sumingit ang lalaking may gintong singsing, matamis. Pero malamig ang boses. Mayroon pa kayong maliit na bakuran sa likod, hindi ba? Pirmahan niyo itong kasulatan na pansamantalang isasanla sa amin. Kapag nakabayad na ang anak ninyo, saka natin pag-usapan. Matanda na kayo. Ano pang silbi ng lupa kung makukulong naman ang anak ninyo? Sumulyap ang mga katabing tindera. May naaawa, pero takot masangkot, kaya nagkunwaring nag-aayos na lang ng gulay. Mayroon namang bumulong. Mahirap na talaga ngayon. Pag malayo ang anak, hindi mo na alam. Nanginginig na kinuha ni Aling Nena ang kanyang telepono para tawagan si Maya. Nagring lang ito sandali bago naputol. Tinawagan niya ulit, pero wala pa ring sumasagot. Ilang beses, siyang nagkamali ng pindot dahil sa nanlalabong mga mata. Sa Cebu City, umilaw ang telepono sa mesa ni Clara. Nakita niya ang numero mula sa probinsya. Lumingon siya sa paligid bago i-reject ang tawag. Sinabi niya sa sarili na kailangang magpahinga ni Maya. Hindi dapat makarinig ng tungkol sa utang na makakastress sa kanya. Ngunit sa ilalim ng dahilan na iyon ay may isa pang takot. Kung malalaman ni Maya na ginigipit ang kanyang ina, baka umalis ito. At lahat ng pinaghirapan ni Clara ay masisira. Tanghali na nang umuwi si Aling Nena. Kaunti lang ang nabenta. Sa bungad ng kanilang eskinita, napaupo siya sa gilid ng daan. Hinawakan ang dibdib. Hindi malaki ang bakuran sa likod. May ilang tanim na gulay lang. Isang puno ng kamias. At ang altar ng kanyang asawa na nakaharap sa bintana. Ngunit iyon na lang ang huling alaala na iniwan sa kanya. Nang hapong iyon, tahimik na nagpunta si Manang Belen sa LBC para magpadala ng isang pakete. Ayon sa pakiusap ni Maya. Sa loob ng kahon ay isang scarf, isang bote ng efficacent oil, kaunting pera na inipon ni Maya mula sa kanyang allowance, at isang maliit na drawing. Ang drawing ay si Aling Nena na nakaupo sa tabi ng kanyang mga gulay. Sa likod ay ang kanilang bakuran. Sobrang lambot ng mga linya na para bang naririnig mo ang pagbuntong hininga ng isang ina. Bago isara ang kahon, nagtanong si Manang Belen, bakit hindi ka nalang humingi ng tulong kay Sir Andres para sa mas malaking halaga? Hinaplos ni Maya ang papel. Mahina ang boses. Marami na po akong utang na loob na ayokong isipin, Manang. Ang perang ipapadala ko sa nanay ko. Gusto ko galing sa sarili kong pagtitipid. Mahirap lang ang nanay ko, pero maiintindihan niya. Tumalikod si Manang Belen para punasan ang gilid ng kanyang mata. 3 araw ang lumipas.
dumating ang pakete sa probinsya. Binuksan ito ni Aling Nena sa likod ng kanyang pwesto. Nang makita niya ang drawing, natigilan siya. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang mukha niya sa larawan at pagkatapos ay umiyak siya ng walang tunog. Isang tindera ng isda sa tabi niya ang bumulong. Naalala ka pa rin ng anak mo. Nay, siguro hindi naman siya masama gaya ng sabi-sabi. Niyakap ni Aling Nena ang drawing sa kanyang dibdib. Kahit gaano pa kahirap ang anak ko, hindi siya kukuha ng hindi sa kanya. Ako ang nagsilang sa kanya, alam ko. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang taong dumaan na kinuhanan siya ng litrato habang umiiyak. Hindi ito napansin ni Aling Nena. Tiniklop niya lang ang scarf. Inilagay ang langis sa kanyang bayong at tumingin sa direksyon ng Cebu City. Dapit hapon, hinahanginan ang mga dahon ng kamias sa kanilang bakuran. Nagsindi si Aling Nena ng insenso para sa kanyang asawa at inilagay ang drawing ng anak sa paanan ng altar. Ang boses niya ay garalgal, ngunit matatag. Mahal, biktima lang ang anak natin. Kakaunti man ang pera ko. Hanggat humihinga ako, maniniwala ako sa kanya. Katatapos lang ng ulan, basa pa ang likod bahay ng mansyon. Ang mga bougainvillea ay nakabitin sa gilid ng bubong. Ilang talulot ang nahulog sa hagdanan. Nakaupo si Maya sa isang maliit na kahoy na upuan na inilabas ni Manang Belen. Nasa kandungan niya ang isang lumang sketchbook. Ginuguhit niya ang mga bougainvillea. Sa harap niya, hindi para sa kahit sino, hindi para kumita. Kung hindi siya hahawak ng lapis, ang isip niya ay mapupuno ng boses ng kanyang ina, ng tsismis sa palengke, ng mga papel ng utang na parang tuyong dahon. Dahan-dahan ang bawat guhit. Inuna niya ang mga sanga bago ang mga kumpol ng bulaklak. Ang bougainvillea, kahit kulang sa tubig at lupa, ay namumukadkad pa rin sa gitna ng hangin. Tiningnan ito ni Maya at nakaramdam ng awa na parang sa sarili niya. Dumaan si Andres sa pasilyo papunta sa kanyang opisina, ngunit huminto siya. Sumilip siya sa bintana at nakita ang babaeng nakaupo sa hardin. Payat ang mga balikat sa ilalim ng maluwag na damit. Nakatali ang buhok. Ang kamay na may hawak na lapis ay bahagyang nanginginig sa lamig. Ngunit ang mga guhit ay malambot at matatag. Lumapit siya. Anong ginuguhit mo? Nagulat si Maya at agad na isinara ang sketchbook. Wala lang. Nagdodrawing lang para hindi mag-isip. Tumingin si Andres sa mga bougainvillea at pagkatapos ay sa sketchbook. Pwede ko bang tingnan? Nag-alinlangan si Maya. Sa bahay na ito, ang pagkain niya, oras ng tulog, at mga bitamina ay nakaschedule lahat. Ang sketchbook na lang na ito ang natitirang pag-aari niya. Ngunit sa huli, binuksan niya ito at ibinigay sa kanya na para bang isang pagsubok kung marunong ba ang lalaking ito na tumingin sa anumang bagay bukod sa mga kontrata. Binuklat ni Andres ang ilang pahina. May drawing ng matandang nagtitinda ng mais, ng isang batang natutulog sa likod ng ina sa terminal, ng isang kulubot na kamay na naghuhugas ng gulay. Nang dumating siya sa pahina ng bougainvillea, natigilan siya. Ang estilo ng pagguhit mo, kamukha ng isang painting sa silid na sala ng nanay ko. Bahagyang nag-angat ng tingin si Maya. Mahilig po ba sa bougainvillea ang nanay ninyo? Oo, sagot ni Andres. Mahilig siya sa mga bagay na mukhang mahina, pero matibay. Sabi niya dati, ang bougainvillea, hindi mabango, hindi elegante, pero marunong magtiis sa init ng araw. Ang boses niya kapag binabanggit ang ina ay iba. Hindi na malamig. Hindi na parang isang taong laging nagbibigay ng utos. Ito ay malalim at paos, na parang may hinawakan siyang isang malambot na bahagi na matagal na niyang itinatago. Tiningnan siya ni Maya at sa unang pagkakataon, nakita niya na sa likod ng mamahaling damit ay hindi lang pera at kapangyarihan.
Nagpatuloy si Andres. Sinimulan ng nanay ko ang De Leon Prime mula sa isang maliit na grupo ng kontratista. Sumasama siya sa construction site. Kumakain ng nakabox na pagkain, nakasombrero, nakatayo sa gitna ng init. Pero yung mga kamag-anak namin sa panig ng tatay ko, minamaliit pa rin siya. Sabi nila, kung hindi raw siya magkakaanak pa ng lalaki, mawawalan din ng ugat ang pamilyang ito. Ipinatong ni Maya ang kamay sa sketchbook. Minsan po, ganyan talaga ang mga babae, di ba? Kahit gaano karami ang gawin, hindi pa rin sapat. Isang mali lang, huhusgahan ka na. Tumingin si Andres sa kanya. Ang mga salitang iyon, kahit mahina, ay tumama. Naalala niya ang mga mata ng kanyang ina sa huling araw nito. Ang kamay nitong lumalamig sa kanyang palad. Ang habilin tungkol sa isang tahanan kung saan may naghihintayan. Siguro nga, marami akong bagay na hindi naintindihan, sabi niya. Hindi agad lumambot ang puso ni Maya. Tumingin siya sa labas, kung saan ang ilang basang talulot ay nakadikit sa sahig. Kung mali ang pagkakaintindi mo pero kaya mo pang itama, mabuti ang yun. Ang nakakatakot kapag ang may kapangyarihan ang nagkamali ng pagkakaintindi, ang mga mahihina ang nagdurusa. Bahagyang yumuko si Andres. Hindi ito isang maingay na panunumbat, pero mas mabigat pa kaysa sa isang sampal. Lumabas si Manang Belen mula sa kusina. May dalang isang basket ng kangkong. Nang makita niya ang dalawa sa tabi ng mga bougainvillea, bigla siyang nagsalita. Nako, yung dating senyora, mahilig din dyan sa bougainvillea. Minsan nga, nadulas siya sa palengke ng bulaklak noong Pasko. Isang dalagita ang nagdala sa kanya sa ospital. Yung dalagitang yon, binigyan pa siya ng drawing ng bougainvillea. Iningatan yun ng senyora hanggang sa mamatay siya. Lumingon si Andres. Manang, natatandaan niyo po ba yung dalagita? Umiling si Manang Belen. Narinig ko lang sa kwento ng senyora. Sabi niya, mahirap daw yung bata, pero mabuti ang kalooban. Tumulong nang hindi nagtatanong kung mayaman o mahirap. Mahirap na raw makahanap ng ganoong tao ngayon. Yumuko si Maya para kunin ang nahulog na lapis. Hindi pinapansin na bahagyang natigilan ang kanyang kamay. Ang alaala ng isang matandang nadulas sa palengke ng bulaklak noong Pasko ay dumaan sa kanyang isip, ngunit masyadong malabo para maalala niya ng buo. Matagal na nakatayo si Andres. Ang hangin ay nagdala ng ilang talulot ng bougainvillea sa kanyang balikat. Tiningnan siya ni Maya at mahinang nagsalita. Nakakapagtayo ka ng matataas na gusali at malalawak na daan, pero ang pusong may lamat, hindi kayang tapalan ng semento. Hindi sumagot si Andres. Tinitigan niya lang ang sketchbook sa kamay ni Maya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang babaeng nasa harap niya ay hindi kasama sa anumang kasunduan na pinirmahan niya. Mayroon siyang sariling buhay, sariling sakit, at isang dignidad na nagpamukhang maliit sa malaking mansyon na ito. Tinitigan ni Marco ang litrato sa kanyang cellphone. Sa larawan, si Maya ay lumalabas sa isang ospital, kasama ang isang driver na nakaputing polo. Sa likod ay isang makintab na itim na sasakyan na may magandang plaka. Isang uri ng sasakyan na sa buong buhay niya ay pinapangarap lang niyang tingnan mula sa malayo. Ang nagpadala ng litrato ay isang dating trabahador. May kasamang mensahe. Boss Marco, si Maya ba kung to? Nakita ko sa isang malaking ospital. May sundo pa. Grabe. Ngumisi si Marco. Ginugulo na siya ng mga kliyenteng humihingi ng kanilang down payment. Mula nang isisi niya ang lahat kay Maya, akala niya ay matatahimik na. Hindi niya inaasahan na may magsisimulang maghanap ng papeles
at magtanong kung bakit nasa drawer pa rin niya ang ID ni Maya. Binuksan niya ang isang group chat, mga taga-baryo namin, kung saan daan-daang taga-palengke at kamag-anak ang miyembro. Mabilis na nag-type ang kanyang mga daliri. Mga kababayan, alam niyo na ba, si Maya, anak ni Aling Nena, hindi nagtatrabaho sa Cebu. Nagparenta siya ng sinapupunan sa isang milyonaryo para makabayad ng utang at ipinadala niya ang litrato. Ilang minuto lang, sunod-sunod na ang mga mensahe. May nagtatanong, may tumatawa, may mga nagkunwaring naaawa. Mayroon pang nag-zoom in sa mukha ni Maya na para bang ang dangal ng isang mahirap na babae. A- Ay isang bagay na pwedeng ipasa pa sa para pagtawanan. Nang umagang iyon, nakaupo si Aling Nena sa kanyang pwesto sa palengke. Isang tindera ng bagoong ang lumapit, nahihiya. Aling Nena, tingnan mo to, si Maya ba to? Kinuha ni Aling Nena ang cellphone, nanlalabo ang mata. Hindi pa niya natatapos basahin ang ilang salita. Nanginginig na ang kanyang mga kamay. Hindi, hindi, yan totoo sa anak ko. Isang boses ang sumabat mula sa likod. Kung hindi totoo, bakit siya sumasakay sa mamahaling sasakyan at nagpapa-check up sa malaking ospital? Mahirap nang magsabi ngayon, Nay. Tumayo si Aling Nena ngunit nang hina ang kanyang mga tuhod. Natumba ang kanyang mga panindang gulay. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, bumubulong. Biktima lang ang anak ko. Huwag niyo siyang pagsalitaan ng ganyan. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin. Bumagsak siya. Nagkagulo ang buong palengke. Isang kapitbahay ang sumalo sa kanya at pinahiran siya ng langis sa sentido. Sa loob ng bayong ni Aling Nena, nakita ng kapitbahay ang isang pirasong papel na may numero ng nagpadala ng pakete. Tinawagan niya ito. Sa kabilang linya, si Manang Belen ang sumagot. Nang marinig ni Manang Belen ang nangyari, namutla siya. Tumingin siya sa direksyon ng guest house, kung saan si Maya ay nagtatahi ng isang damit. Bumaba si Clara mula sa hagdan at nakita ang itsura niya. Anong nangyari, Manang? Hinigpitan ni Manang Belen ang hawak sa telepono. Ang nanay ni Maya, hinimatay sa palengke. May mga nagkakalat ng masamang balita tungkol sa kanya. Mabilis na lumapit si Clara. Huwag niyo munang sabihin sa kanya. Ipaalam ko muna kay Sir Andres para maayos. Tinitigan ni Manang Belen si Clara. Ang boses ay matanda ngunit matatag. Clara, ang ina ng isang tao ang hinimatay sa palengke. May karapatang malaman ng anak niya. Kung itatago pa natin to, kasamaan na niyan, hindi pag-aalala. Narinig ni Maya ang pagtatalo at lumabas. Sa itsura pa lang ni Manang Belen, alam na niyang may masamang nangyari. Anong nangyari sa nanay ko, Manang? Hindi nagtago si Manang Belen. Dahan-dahan niyang ikinuwento ang lahat. Habang nagsasalita siya, lalong namumula ang mga mata ni Maya. Nang marinig niya ang chismis na nagbebenta siya ng sinapupunan para makabayad ng utang, hindi siya umiyak. Natigilan lang siya, niyakap ang kanyang tiyan na para bang natatakot na marinig din ng bata sa loob ang masasamang salita. Pagkatapos ng ilang sandali, dumiretso siya sa opisina ni Andres. Sumunod si Clara. Nagbabasa ng mga papeles si Andres. Nang makita niya si Maya na pumasok, putlang-putla, tumayo siya. Miss Maya, anong problema? Inilapag ni Maya ang telepono ni Manang Belen sa mesa. Nasa screen ang litrato at ang masasakit na komento. Gusto kong umuwi para makita ang nanay ko. Agad na sumagot si Clara. Hindi pwede. Hindi pa stable ang kondisyon mo. Masyadong malayo at delikado kung ma-stress ka. Hinarap siya ni Maya. Nanginginig. Ngunit galit ang boses. Natatakot kayo na ma-stress ako. Ang nanay ko na hinimatay sa palengke. Sinong natakot para sa kanya? Tiningnan ni Andres ang mga salita sa screen.
Dumilim ang kanyang mukha. Hindi niya inakala na ang isang pribadong kasunduan sa loob ng mansyon ay magiging isang bagyo na wawasak sa isang matandang ina sa isang palengke. Mahina siyang nagsalita. Ipapaimbestiga ko. Kung si Marco ang nagpakalat niyan, ako ang bahala. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Maya. Lagi ka namang bahala, pero ang dangal ng nanay ko, hindi iyan dumi sa kontrata na pwedeng punasan lang ng panyo. Natahimik ang silid. Tinitigan niya si Andres at ngayon lang bumuhos ang kanyang mga luha. Nag-aalala ka sa batang nasa sinapupunan ko. Pero ang nanay ko sa palengke, sinong nag-alala para sa kanya? Walang masabi si Andres. Ngayon niya lang nakita nang malinaw na ang usapang akala niya ay sa pagitan lang nilang dalawa ni Maya ay humila na sa isang mahirap na ina at sa kahihiyan. At ang inang iyon ay walang pinirmahang kahit anong papel sa kanya. Hapon na nang simulan ni Andres na ipahanap ang mga record ni Marco, ang mga dating kliyente, at ang tungkol sa ID ni Maya. Ngunit habang tumatawag siya, ipinaalala ng ospital na may mahalagang check-up si Maya kinabukasan. Si Doktora Santos, isang kaibigan ng kanyang ina, ang personal na titingin sa kanya. Nakatayo lang si Maya sa labas. Nakatingin sa direksyon ng probinsya. Isang talulot ng bougainvillea ang nahulog sa kanyang kamay. Manipis, ngunit masakit. Tulad ng isang paumanhin na hindi pa nasasabi. Kinabukasan, sumikat ang araw sa Cebu pagkatapos ng ilang araw na ulan. Basa pa ang daan sa harap ng ospital. Mabagal ang daloy ng trapiko. Ang tawanan, iyak ng mga bata. At ang boses, mula sa speaker na tumatawag ng numero, ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Nakaupo si Maya sa waiting area. Ang mga kamay ay nasa kanyang tiyan. Halos hindi siya nakatulog kagabi. Sa tuwing pipikit siya, nakikita niya ang kanyang ina na bumabagsak sa tabi ng mga gulay. Ang masasakit na salita na dumadaloy sa screen ng telepono. Gusto niyang tumawag. Gusto niyang marinig ang boses ng ina na nagsasabing, "Okay lang ako." Pero laging nasa tabi niya si Clara. Ang bibig ay nagsasabing nag-aalala sa kalusugan niya. Pero ang mga mata ay nagbabantay sa bawat kilos niya. Nakatayo si Andres, hindi kalayuan. Nakasuot siya ng kulay abong polo. Hawak ang medical records ni Maya. Sa unang pagkakataon, mukha siyang wala sa lugar sa gitna ng mga ordinaryong asawa na may bitbit na bag, hawak ang bote ng tubig, at inaalalayan ang kanilang mga misis. Ang isang taong kayang magpatakbo ng isang pulong na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay sa harap ng ultrasound room. Lumabas si Doktora Santos. Nasa 50 na siya. Maikli ang buhok at malinaw at malambing ang boses. Miss Maya, pasok na po. Ginoong De Leon, kung pamilya kayo, pwede kayong pumasok. Ang salitang pamilya ay bahagyang nagpatigil kay Maya. Hindi niya tiningnan si Andres. Dahan-dahan lang siyang tumayo. Sa loob ng ultrasound room, malumanay ang puting ilaw. Humiga si Maya at nang iangat niya ang kanyang damit, naramdaman niya ang takot. Nilagyan siya ni Doktora Santos ng gel sa tiyan. Huminga ka ng malalim, nak. Huwag kang manigas. Kapag tensyonado ang ina, nararamdaman din yan ng bata. Kinagat ni Maya ang kanyang labi. Nakatayo si Andres sa tabi, nakatingin sa screen, pero hindi maintindihan ang mga itim at puting hugis na gumagalaw. At biglang may tunog. Thump-thump, thump-thump ay napamulat si Maya. Ang tunog ay mabilis at mahina, pero kasing linaw ng isang taong kumakatok sa kanyang puso. Bahagyang iginalaw ni Doktora Santos ang probe. Isa pang tunog ang narinig. Mabilis din, marupok din.
Thump, thump, thump. Thump, thump, thumper. Ngumiti ang doktora. Congratulations, Miss Maya. Kambal ang dinadala mo. Maliit pa sila at kailangang bantayan. Pero parehong malinaw ang tibok ng puso. Sayang pa napahagulgol si Maya. Hindi isang maingay na iyak, kundi mga luhang bumuhos na hindi na mapigilan. Mula nang pirmahan niya ang papel, sinasabi niya sa sarili na dumadaan lang siya sa isang mahirap na kabanata. Ngunit ang dalawang tibok ng puso na iyon ay hindi na siya hinayaang magtago. Hindi sila isang probisyon sa kontrata, hindi isang halaga ng pera, hindi isang paraan para makatakas. Sila ay dalawang anak. Natigilan si Andres. Sa isip niya, laging may mga salitang tagapagmana, stock, pamilya, chairman. Ngunit, sa harap ng munting tunog na iyon, lahat ng malalaking salita ay naging kahiyahiya. Ang dalawang buhay na iyon ay hindi ipinanganak para pangalagaan ang kanyang posisyon. Nabubuhay sila dahil sa babaeng hinayaan niyang masaktan. Tumingin si Maya sa malayo, garalgal ang boses. Hindi lang sila nakadepende sa'yo, nakadepende rin sila sa akin. Sumagot si Andres ng napakahina. Alam ko. Ngunit ngayon lang niya naintindihan. Hanggang sa sandaling iyon, doon pa lang siya nagsimulang makaalam. Matapos ang check-up, kinausap ni Doktora Santos si Andres ng pribado. Isinaran niya ang pinto ng kanyang opisina. Hindi simple ang kambal. Kailangan ni Maya ng pahinga, masustansyang pagkain, pero ang pinakamahalaga ay ang kanyang isip. Stress siya nitong mga nakaraang araw, hindi ba? Hindi sumagot si Andres. Tinitigan siya ng doktora. Naging kaibigan ako ng nanay mo. Sinasabi ko, to hindi para sisihin ka, kundi para magising ka. Nabibili ng pera ang private room sa ospital, pero hindi nito nabibili ang mahimbing na tulog para sa isang ina. Yumuko si Andres. Nakatingin sa resulta ng ultrasound. Ang imahe ng dalawang tuldok sa papel ay nagpabigat sa kanyang mga kamay. Papayagan ko na siyang tumawag sa probinsya at aayusin ko ang tungkol sa mga chismis. Paano mo aayusin? Ang tanong ng doktora ay nagpatigil sa kanya. Dahan-dahan itong nagsalita. Huwag mong basta-bastang pagtakpan ng iskandalo para luminis ang pangalan mo. Ibalik mo ang katotohanan para sa kanya at para sa ina niya sa probinsya. Para sa mahihirap, mas masakit pa minsan ang mawalan ng dangal kaysa mawalan ng pera. Nang bumalik si Andres sa pasilyo, mag-isang nakaupo si Maya, yakap pa rin ang tiyan. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay tumatama sa kanyang balikat. Lumapit siya. Ang boses ay mas mahina kaysa dati. Gusto mo bang tawagan ang nanay mo? Nag-angat ng tingin si Maya. Basa pa ang kanyang mga mata. Ngunit wala na ang kahinaan. Gusto kong tumawag gamit ang sarili kong telepono at walang makikinig. Lumingon si Andres kay Clara. Mula ngayon, ibalik mo ang cellphone ni Miss Maya. Lahat ng komunikasyon niya sa pamilya, hindi na pwedeng pigilan. Natigilan si Clara bago tumango. Ngunit sa kanyang mga mata, isang mabilis na dilim ang dumaan. Nang gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng mansyon, binuksan ni Clara ang isang file na may scan ng pirma ni Maya. Matagal na nakatitig ang kanyang daliri sa manipis na guhit na iyon. Sa labas, hinangin ang mga bougainvillea na parang isang boses na nagpapaalala na ang isang pagkakamaling nagsimula sa takot ay kadalasang nagdudulot ng mas maraming sakit kaysa sa inaasahan. Mula ng araw na iyon, tila huminahon ang buhay sa mansyon, ngunit hindi lubusang mapayapa. Napansin ni Manang Belen na nagsimulang bigyang pansin ni Andres ang mga bagay na dati ay hindi niya pinapansin. Sa almusal, nag-utos siya sa kusina na magluto ng lugaw na may isda.
dahil narinig niyang laging nilalamig si Maya. Sa tanghalian, ipinabago niya ang ulam sa sinigang na pampano dahil napansin niyang nakakakain ito ng ilang subo. At sa gabi, laging may hot compress at isang baso ng mainit na gatas. Sa labas ng pinto ni Maya, walang pangalan. Pero alam ng lahat kung kanino galing. Naiintindihan ito ni Maya. Hindi siya manhid. Minsan, habang hawak ang mainit na gatas, lumalambot ang kanyang puso. Pero sandali lang. Sa tuwing naaalala niya ang kanyang inang hinimatay sa palengke at ang masasamang chismis na hindi pa rin nawawala, ipinapaalala niya sa sarili. Huwag pagkamalan ang pag-aalaga sa katarungan. Isang hapon, nagdala si Clara ng isang folder sa kwarto ni Maya. May ilang karagdagang papeles na kailangan mong basahin. Nag-angat ng tingin si Maya mula sa kanyang sketchbook. Papeles na naman? Akala ko tapos na akong pumirma. Inilapag ni Clara ang mga papel sa mesa. Sa huling pahina, may nakasulat sa bold letters. Ang surrogate mother, pagkatapos manganak, ay walang karapatang angkinin ang bata. Hindi maaaring isapubliko ang relasyon at hindi maaaring makipag-ugnayan sa bata nang walang pahintulot ng kabilang panig. Sa ilalim, mayroong nakaskan na pirma. Tran May Duyen, namutla si Maya. Ano to? Umupo si Clara, mas malamig ang boses. Appendix ng kontrata. Pumayag ka na rito. Siguro hindi mo lang napansin. Hinawakan ni Maya ang papel. Nanginginig ang mga kamay. Hindi ako pumirma dito. Hindi ako pumirma na pagkatapos kong manganak. Hindi ko na makikita ang mga anak ko. Tinitigan siya ni Clara. Dapat mong alalahanin ang posisyon mo. Kahit medyo lumambot ang puso ni Sir Andres. Hindi ibig sabihin nagbago na ang lahat. Manganak ka, tanggapin mo ang tulong, at umalis ka. Yan ang malinaw para sa lahat. Bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Maya. Ang dalawang tibok ng puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Mula sa sandaling iyon, ang pinakakinatatakutan niya ay ang lumaki ang kanyang mga anak na alam na ang kanilang ina ay pinalaya sa buhay nila gamit ang pera. Alam ba to ni Andres? Hindi agad sumagot si Clara. Ang katahimikan na iyon ay sapat na para maintindihan ni Maya sa pinakamasakit na paraan. Akala ko napatigil siya. Akala ko may natitira pa siyang konsensya. Tumayo si Clara. Magpahinga ka na. Hindi maganda sa pagbubuntis ang sobrang pag-iisip. Nagsara ang pinto. Dumilim ang paligid para kay Maya. Niyakap niya ang kanyang tiyan. Umupo sa gilid ng kama. Sa labas, nagdidilim ang mga ulap. Hinahampas ng hangin ang mga sanga ng bougainvillea sa salamin ng bintana. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang umalis kahit saan. Hindi siya pwedeng maghintay na lang na kunin sa kanya ang mga anak niya. At sabihing iyon ang napagkasunduan. Hating gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis na inilagay ni Maya ang ilang damit sa isang bag. Kinuha ang cellphone at ang peking papeles. Hindi siya dumaan sa kusina. Hindi niya tinawag si Manang Belen. Natatakot siyang kapag narinig niya ang salitang anak. Manghina siya. Ang gate na. Gakang gate. Pagki sa likod. Nadaanan ng truck ng basura ay bahagyang nakabukas. Tumakbo si Maya. Yakap ang tiyan. Dahan-dahan. Ngunit mabilis. Nadulas siya sa basang sahig. Malapit sa guardhouse, nakaupo si Mang Tony, ang gwardya. Nakikinig sa radyo. Nang makita niya ang isang anino sa ulan, nagulat siya at tumakbo palabas. Miss Maya, Diyos ko, saan ka pupunta sa ganitong oras? Hinihingal si Maya. Mang Tony, palabasin niyo po ako. Kailangan kong umalis. Tiningnan ni Mang Tony ang kanyang putlang mukha at ang umbok na tiyan. Bilang empleyado, dapat niyang tawagan si Clara at pigilan siya. Pero minsan, sa isang iglap,
Kailangang manaig ang pagiging tao. Pumasok siya sa guardhouse. Tinawagan muna si Doktora Santos bago nanginginig na tinawagan si Andres. Sir Andres, si Miss Maya, umaalis po sa gitna ng ulan. Empleyado lang po ako, pero hindi ko po kayang magbulag-bulagan kapag nakakita ako ng buntis na mag-isang ganito. Sa labas ng gate, hindi pa nakakalayo si Maya nang makaramdam siya ng matinding kirot sa tiyan. Napahawak siya sa isang poste. Basa ang buhok at mukha. Hindi na malaman kung alin ang ulan at alin ang luha. Isang ilaw ng sasakyan ang tumama sa kanya. Bumaba si Andres. Hindi na nag-abalang magpayong. Tumakbo siya palapit. Maya, anong ginagawa mo? Nag-angat ng tingin si Maya. Ang mga mata ay namumula. Isinaksak niya ang basang papel sa dibdib ni Andres. Ginagawa ko ang dapat gawin ng isang ina kapag nalaman niyang ninanakaw na sa kanya ang kanyang mga anak. Binuksan ni Andres ang papel. Nakita ang sulat at ang peking pirma. Nanigas ang kanyang mukha. At si Maya, sa gitna ng malakas na ulan, yakap ang tiyan, ay napahagulgol. Totoo, takot akong maging mahirap. Pero mas takot ako na ipanganak ang mga anak ko na makikitang binili ng mura ang nanay nila. Ang ospital sa gabi ay mahapapain si Dikaz ay may malamlam na puting ilaw na lalong nagpapagod sa kaluluwa. Nakahiga si Maya, basa pa ang buhok, ang kamay ay nasa tiyan, nakatitig sa kisame. Ang regular na tunog ng heart monitor ay hindi nakapagpakalma sa kanya. Naaalala niya lang ang hampas ng ulan sa kanyang mukha at ang peking papel sa kanyang kamay na parang isang patalim. Isinara ni Doktora Santos ang kurtina. Seryoso ang boses. Kailangan mong magpahinga. Hindi ka pa pwedeng umuwi. Delikado para sa kambal ang ganitong stress. Paos na nagsalita si Maya. Doktora, gusto ko pong tawagan ang nanay ko. Kailangan ko lang marinig ang boses niya. Tiningnan siya ni Doktora Santos at lumingon kay Andres na nasa labas ng pinto. Narinig mo, ang unang dapat gawin ay hindi mag-meeting. Hindi ayusin ang media. Ibalik mo sa kanya ang karapatan niyang maging anak. Kinuha ni Andres ang cellphone ng ni Maya at ibinigay. Hindi siya pumasok, nanatili sa labas, na parang isang taong alam na wala na siyang karapatang lumapit pa. Tumalikod si Maya at tumawag. Nang marinig niya ang nanginginig na boses ni Aling Nena. Maya, anak. Kinagat niya ang labi para pigilan ang pag-iyak. Nay, okay lang pa ako. Huwag po kayong maniwala sa kanila. Maayos po akong nabubuhay. Nay, naririnig niyo po ba? Napatigil si Aling Nena sa pag-iyak. Naniniwala ako sa'yo, anak. Hanggat tumatawag ka, kaya kong tiisin lahat. Ang mga salitang iyon ang lalong nagpaiyak kay Maya. Sa loob ng silid, walang nagsasalita. Maging si Andres ay yumuko. Hating gabi na nang ipatawag ni Doktora Santos ang isang abogado, si Attorney Reyes. Kaibigan niya ito na tumutulong sa mga mahihirap na babaeng ginigipit sa mga papeles at utang. Simple lang ang suot nito. May dalang lumang leather bag. Binasa ni Attorney Reyes ang bawat pahina ng kontrata. Ginoong De Leon, prangkahan na. Masyadong maraming questionableng bahagi ang mga dokumentong ito. Ang pumirma ay nasa desperadong sitwasyon, walang independent legal advice, at hindi lubos na naiintindihan ang mga kahihinatnan. At itong appendix na nagbabawal sa ina na makita ang mga anak kung peke ang pirma. Napakaseryosong usapin nito. Mahinang sumagot si Andres. Hindi ko alam ang tungkol dyan. Tinitigan siya ng abogado. Ang hindi mo alam ay hindi nangangahulugang wala kang responsibilidad. Ang taong gumawa ng laro ang dapat managot kapag may nasasaktan sa larong iyon. Natahimik ang silid. Nakatayo si Clara sa dulo ng pasilyo, putlang-putla. Narinig niya ang lahat, pero hindi maglakas loob na pumasok.
Inilapag ni Doktora Santos ang kamay sa mga papeles. Andres, ang nanay mo, umiyak sa akin dati dahil itinuring siyang parang isang makina na pag-aanak lang. Buong buhay siyang nagtrabaho, buong buhay siyang nagmahal ng kapwa. Tapos, hahayaan mong maranasan ng isang mahirap na babae ang parehong sakit. Napapikit si Andres. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang maging ang kanyang pananahimik ay may kasalanan. Hindi niya sinaktan si Maya. Hindi niya ito minura. Hindi niya direktang kinuha ang cellphone pa niya. Pero, siya ang lumikha ng isang sitwasyon kung saan may ibang taong gumamit ng pangalan niya para saktan ito. Nagkamali ako, sabi niya ng napakahina. Hindi lumambot ang boses ni Doktora Santos. Ang pagkakamali, itinatama sa gawa. Hindi sa bulaklak, hindi sa pera, o sa ilang salitang paumanhin para lang gumaan ang loob. Samantala, sa isang hotel, binabasa ni Tito Ramon ang isang artikulong isinulat ng kanyang tauhan. Ang artikulo ay nagpapahiwatig na ang chairman ng De Leon Prime ay sangkot sa isang iskandalo sa isang mahirap na babae na maaaring makasira sa reputasyon ng kumpanya. Humigop siya ng tsaa at ngumisi. Gatungan na pa. Kapag mas maingay, mas matatakot ang mga stockholder. Ang text ni Tito Ramon ay dumating sa cellphone ni Clara. Napasubo ka na. Kung gusto mong matahimik, makinig ka sa akin. Tinitigan ni Clara ang screen. Nanlalamig ang mga daliri. Akala niya, pinoprotektahan niya lang ang bahay na ito sa gulo. Ngayon niya lang nakita na nakatayo siya sa gitna ng isang hukay na siya mismo ang gumawa. At sa ilalim ng hukay na iyon ay ang mga luha ng isang ina. Sa ospital, nakatulog na si Maya dahil sa gamot. Ang kamay niya ay nasa tiyan pa rin, na parang pinoprotektahan ang kambal. Nakatayo si Andres sa labas. Pinagmamasdan ang kanyang payat na katawan sa ilalim ng ilaw. Hindi na niya iniisip ang pagiging chairman o ang mga salita ni Tito Ramon. Sa isip niya, umuulit-ulit ang sinabi ni Attorney Reyes. Ang may kapangyarihang gumawa ng laro ay hindi pwedeng maghugas kamay kapag may nasasaktan. Kinabukasan, kakaiba ang katahimikan sa mansyon. Nasa ospital pa rin si Maya. Hindi pa umuuwi si Andres. Si Clara naman ay nagkulong sa kanyang opisina. Si Manang Belen lang ang tahimik na naglalakad sa bawat sulok ng bahay, pinupunasan ng altar ni Doña Anacleta, na para bang isang paraan para pakalmahin ang sarili. Nagsindi siya ng insenso at tinitigan ang larawan ng dati niyang amo. Nangingilid ang luha. Senyora, ang gulo na po ng bahay ninyo. Noong nabubuhay pa kayo, kahit mahirap, maawain kayo sa kapwa. Ngayong yumaman, bakit parang lahat takot nang mawalan? Nang alisin niya ang frame ng painting ng bougainvillea para punasan, naging maluwag ang takip sa likod. Isang karton ang nahulog at doon may nakasulat na maliliit na letrang kupas na. Maya, palengke ng bulaklak, Pasko, natigilan si Manang Belen. Ang pangalang iyon ay parang isang kampanang gumising sa kanyang alaala. Agad niyang tinawagan si Andres. Wala pang isang oras. Dumating si Andres. Gusot pa ang damit dahil sa pagpupuyat sa ospital. Kinuha niya ang painting at matagal na tinitigan ang mga salita. Manang, may ikinuwento po ba ng detalyado si Mama tungkol sa painting na to? Umiling si Manang Belen. Ang sabi lang ng senyora, isang mahirap na dalagita ang tumulong sa kanya sa palengke ng bulaklak. Dinala siya sa ospital at hinintay hanggang masabing okay na siya. Gusto sana niyang bigyan ng pera, pero hindi tinanggap. Dinala ni Andres ang painting sa ospital kay Doktora Santos. Pagkakita pa lang sa guhit, napabuntong hininga ang doktora. Naalala ko na. Malapit na ang Pasko noon. Bumili ang nanay mo ng bougainvillea para itanim sa likod bahay. Nadulas siya sa palengke
hindi na makatayo sa sakit. Maraming dumadaan pero nagmamadali lahat. Isang dalagita ang nag-iwan ng kanyang mga gamit sa pagdodrawing para tulungan siya. Mahinang nagtanong si Andres. Ang dalagitang yun, si Maya? Hindi ko alam ang pangalan niya noon. Ang naaalala ko lang, payat siya, Bisaya ang punto, at may mga pintura sa kamay. Tinanong ng nanay mo kung saan siya nakatira para pasalamatan. Pero ngumiti lang siya at sinabing, tumulong po ako dahil nakita kong nasasaktan kayo. Hindi dahil alam kong mayaman kayo. Bago siya umalis, ginuhit niya ang bougainvillea na to sa isang pirasong karton. Tumingin si Doktora Santos kay Andres. Iningatan ng nanay mo ang painting na yan dahil naniniwala siyang ang kabutihan. Hindi kailangan ng pangalan. Ang weird ng mundo, no? Ang taong tumulong sa nanay mo nang walang kapalit. Siya pa ang sinaktan ng pamilya mo. Hawak ni Andres ang painting. Naninigas ang mga daliri. Nakapirma na siya ng mga kontratang bilyon ang halaga ng hindi nanginginig. Pero sa harap ng isang lumang guhit, naramdaman niyang napakaliit at kaawa-awa niya. Hapon na nang humingi siya ng permiso na kausapin si Maya. Nakasandal ito sa kama, maputla pa rin. Nang makita siya, agad itong tumalikod. Inilapag ni Andres ang painting sa maliit na mesa. Tingnan mo to, sumulyap lang si Maya. Noong una, wala siyang reaksyon. Pero biglang natigilan ang kanyang mga mata sa sulok ng painting kung saan ang pirma ay malabo na. Parang isang nakalimutang alaala. Hinawakan niya ang papel. Ito, sabi ni Andres. Iningatan niya ni Mama hanggang sa huling sandali niya. Kumunot ang noo ni Maya. Pilit na inaalala. At biglang bumalik ang imahe ng palengke ng bulaklak. Isang matandang babaeng nakasuot ng lilang damit na nadulas. Ang mga taong dumadaan ay tumitingin lang. At siya, na bagong salta sa Cebu, na ang tanghalian ay isang pirasong tinapay lang. Ang nag-alalay sa matanda papuntang ospital at naghintay dahil natakot siyang mag-isa ito paggising. Yumuko si Maya. Hindi ko po alam na nanay ninyo pala yon. Alam ko. Paos na sagot ni Andres. At hindi ko rin alam na ang taong tumulong sa nanay ko ay ikaw pala. May utang na pala ako sa'yo bago ko pa man nalaman ang pangalan mo. Tiningnan ni Maya ang painting. Hindi masaya, hindi rin mayabang. Isang malalim na pagod lang ang naramdaman niya. Ginoong Andres, tumulong po ako noon dahil may nakita akong nasasaktan. Kung nalaman ko lang na magiging utang na loob pala yon, siguro malulungkot ako. Natigilan si Andres. Nagpatuloy si Maya. Huwag po nating gawing tali ang utang na loob. Hindi ko kailangan ng gantiin ninyo. Ang kailangan ko ay ibalik ninyo ang katarungan para sa nanay ko, para sa akin, at para sa dalawang batang nasa sinapupunan ko. Yumuko si Andres. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinabing, ako na ang bahala. Ang sinabi niya ay, naiintindihan ko. At magsisimula ako sa hindi pagdedesisyon para sa'yo. Sa labas, nakatago si Clara sa likod ng pader. Narinig ang lahat. Ang lumang painting, ay hindi lang nagbukas ng isang utang na loob, kundi nagliwanag din sa kasinungalingang pilit niyang itinatago. May mga kabutihang tahimik na kayang magligtas ng tao. At may mga takot na tahimik na kayang magpabagsak sa pagkatao ng isang tao. Pagbalik ni Andres sa mansyon, madilim na. Sa kanyang opisina, nakaupo si Clara. Sa harap niya ang laptop at isang malamig na tasa ng kape. Nang pumasok si Andres, tumayo siya. Sir Andres, yung media po, umupo ka, sabi ni Andres. Hindi malakas, pero sapat para matigilan si Clara.
Inilapag niya ang pekeng appendix sa mesa, kasama ang printout ng history ng printer at mga larawan mula sa CCTV. Saan galing ang pirma na to? Yumuko si Clara. Gusto ko lang pong maging malinaw ang lahat. Palagi kanyang pinapalambot. Si Tito Ramon naman, naghihintay lang ng butas para pabagsakin ka. Hindi ko pwedeng hayaang mapunta sa kanya ang De Leon Prime. Matagal siyang tinitigan ni Andres. Proprotektahan mo ako sa pamamagitan ng pagbabanta sa isang ina na mawawala ang kanyang mga anak, namutla si Clara. Hindi ko po inakalang aalis siya sa gitna ng ulan dahil hindi mo siya inisip bilang isang ina. Inisip mo siya bilang isang problema. Natahimik si Clara. Sa loob ng maraming taon, sanay siyang nasa likod ni Andres. Inaayos ang lahat bago pa maging gulo. Pero ngayon, ang tinatawag niyang pag-aayos ay isang patalim na itinarak niya sa puso ng isang buntis. Alam mo ba kung anong kinatatakutan ko? Umiiyak na sabi ni Clara. Noong bumagsak ang negosyo ng mga magulang ko, iniwasan kami ng lahat. Si Tita Anakleta lang ang kumuha sa akin. Pinag-aral ako. Binigyan ako ng lugar. Itinuring kong pangalawang buhay ang bahay na to. Natakot ako na isang araw, ako na naman ang may iwan sa labas ng gate. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Andres. Kinuha ka ni Mama para matuto kang maawa sa mga nasa laylayan. Hindi para gamitin mo ang takot mo para itulak ang iba sa laylayan. Nag-vibrate ang cellphone ni Clara. Mensahe mula kay Tito Ramon. Kung gusto mong makalusot, isisi mo lahat sa kanya. Marami akong hawak laban sa'yo. Nakita ni Andres ang mensahe. Kasabwat din siya? Napaupo si Clara. Ang dating matalino at mabilis na assistant ay mukhang isang batang nahuling nakabasag ng plato. Noong una po, ako lang. Tapos nalaman niya. Sabi niya, kung hindi ako susunod, hahayaan niya akong managot sa lahat. Kinuha ni Andres ang cellphone at kinuhanan ng litrato ang mensahe. Mula ngayon, wala ka nang hahawakang anumang dokumento ni Maya. Kung paano mo haharapin ang kasalanan mo, nasa sayo na yan. Hindi nakatulog si Clara. Kinaumagahan, nagmaneho siya papuntang ospital. Sa bag niya, may isang sobre na naglalaman ng kopya ng mga text message at iba pang ebidensya laban kay Tito Ramon. Hindi niya alam kung anong sasabihin kay Maya. Ang sorry ay masyadong magaan. Pero pagdating niya sa pinto ng kwarto, narinig niya ang sigaw ng isang nurse. Sumasakit ang tiyan ni Miss Maya. Tawagin si Doktora Santos. Ngayon na, nakita niya si Maya na nakahiga, namimilipit sa sakit, putlang-putla. Sa tabi niya, nanginginig si Manang Belen. Natigilan si Clara. Nakita siya ni Maya. Sa gitna ng sakit, ang mga mata nito ay hindi galit. Pagod lang at nakapagtataka. May tiwala pa rin. Clara, lumapit si Clara, garalgal ang boses. Maya, ako. Hinawakan ni Maya ang kanyang braso. Nanlalamig ang kamay. Pakitawagan mo ang nanay ko. Sabihin mong nasa ospital ako. Pero huwag mong hahayaang sa masasamang bibig niya marinig ang balita. Mahina ang puso ng nanay ko. Natigilan si Clara. Ang taong sinaktan niya ng husto. Sa gitna ng sakit, hindi siya sinumpa. Hindi naghanap ng ganti. Kundi inisip pa rin ang ina sa probinsya. Dumating ang mga doktor at dinala si Maya. Bumitaw ang kamay nito sa braso ni Clara. Nag-iwan ng isang matinding lamig. Niyakap ni Clara ang kanyang cellphone at napahagulgol sa gitna ng pasilyo. Hindi dahil sa takot na matanggal sa trabaho. Hindi dahil sa banta ni Tito Ramon. Kundi dahil ngayon niya lang naintindihan. May mga taong kahit nasa sukdulan ng kahirapan ay nananatiling mabuti. Habang siya, na minsan, nang iniligtas, ay muntik nang makalimutan kung paano maging tao.
Ang sakit ay dumating isang mainit na tanghali ng Hulyo. Kumakain ng lugaw si Maya nang biglang kumirot ang kanyang tiyan. Mas malakas at mas madalas kaysa dati. Nahulog ang kutsara sa plato. Maya, anak, anong nangyayari? Takot na tanong ni Manang Belen. Hindi makasagot si Maya, pinagpapawisan, namumutla at mahigpit na nakakapit sa kumot. Pumasok si Doktora Santos. Dalhin sa delivery room. Ngayon na, may senyales ng premature labor. Nagkagulo ang lahat. Nagring ang telepono ni Andres habang nasa gitna siya ng isang emergency meeting. Sir Andres, paos na sabi ni Manang Belen. Si Maya, manganganak na. Delikado raw sabi ng doktor. Hindi na niya pinatapos. Tumayo si Andres. Itinulak ang silya. Dito na nagtatapos ang pulong. Saan ka pupunta? Tanong ni Tito Ramon. Ang kumpanya. Lumingon si Andres sa unang pagkakataon. Wala nang galang sa boses. Mas mahalaga ang tao. At umalis siya. Sa ospital, sinabi ni Doktora Santos. 33 weeks pa lang. Mahina ang mga bata. At pagod na rin ang ina. Kailangan nating operahan agad. Pinirmahan ni Andres ang consent form. Nanginginig ang kamay. Tumingin siya sa doktora. Kung sakali, iligtas niyo po si Maya. Sigurado ka? Tanong ng doktora. Delikado rin ang mga bata. Pumikit si Andres. Sigurado po ako. Mas kailangan ng mga anak ko ng ina kaysa sa isang makasariling ama. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak kay Manang Belen. Sakto namang dumating si Aling Nena mula sa probinsya. Pagkakita sa pinto ng operating room, napaupo siya. Ang anak ko, nasaan ang anak ko? Lumapit si Andres. Tinitigan siya ni Aling Nena. Ngayong nasasaktan ng ganito ang anak ko, naiintindihan mo na ba? Walang masabi si Andres. Opo, naiintindihan ko pong nagkamali ako. Sa loob, puting ilaw. Sa labas, ang oras ay parang hindi gumagalaw. Umupo si Andres. Ang mga kamay ay magkalapat, naghihintay. Pagkaraan ng mahigit 1 oras, isang mahinang iyak ang narinig. Sinundan ng isa pa. Buhay sila! Sigaw ni Manang Belen. Lumabas si Doktora Santos. Pawisan. Ang mga bata, premature, kailangan sa incubator. Si Maya, ligtas na. Napahawak si Andres sa pader. Namumula ang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang para siyang dumaan sa isang bagyo na tumangay sa lahat ng kanyang kayabangan. Nang payagan siyang makita si Maya, tumayo siya sa tabi ng kama. Maputla ito, pero humihinga ng maluwag. Maya, bulong niya. Akala ko nabibili ng pera ang lahat. Pero muntik ko nang mawala ang pinakamahalaga. Hindi makasagot si Maya. Pero isang butil ng luha ang tumulo mula sa kanyang mata. Sa bintana ng nursery, 2 munting nilalang ang nakahiga sa incubator. Tiningnan sila ni Andres at isang takot ang bumalot sa kanya. Takot na mawalan, takot na mahuli, takot na sa buong buhay niya. Ngayon lang siya natutong ang pagiging ama ay unang-una ang pagpapahalaga sa buhay na nagdala ng iyong mga anak sa mundo. Katatapos lang ng operasyon nang pumunta si Clara sa opisina ni Attorney Reyes. Dala ang sobre. Namumugto ang kanyang mga mata. Inilapag niya ang sobre sa mesa. Nandyan po ang lahat ng ebidensya. Tiningnan siya ni Andres. Bakit ngayon mo lang ibinigay? Yumuko si Clara. Dahil duwag po ako. Natakot akong mawalan. Pero si Maya, sa gitna ng sakit, inisip pa rin ang nanay niya. Wala na po akong mukha pang maihaharap. Dinala ni Mang Tony ang sipa
Sita TV footage ng gabing umalis si Maya. Si Manang Belen naman ay ikinuwento kung paano nagtipid si Maya para lang makapagpadala sa ina. Ginamit ni Attorney Reyes ang lahat ng ebidensya. Pinilit si Marco na ibalik ang IED ni Maya, kanselahin ang utang, at aminin sa publiko ang paninirang puri niya. Isang umaga sa palengke, sa harap ng lahat, binasa ni Marco ang isang public apology. Ako po ay nagsinungaling laban kay Tranmay Doyen at sa kanyang ina. Ako po ang may kasalanan. Natahimik ang buong palengke. Ang mga dating nagtsismis ay yumuko. Lumapit ang isang tindera kay Aling Nena. Pasensya na po. Narinig ko lang din po sa iba. Hindi nagalit si Aling Nena. Tumayo siya. Diretso ang likod. Mahirap lang po kami. Pero ang anak ko, hindi tsismis na pwedeng ipasa-pasa. Kung nagkamali siya, ngayon, ibinabalik sa kanya ang malinis niyang pangalan. Nakatayo si Andres sa likod. Hindi nagsasalita. Hindi namimigay ng pera. Yumuko siya sa harap ng mga taga-palengke. Ngayon niya lang naintindihan na minsan ang pinakamalaking kabaitan ng isang may kapangyarihan ay ang matutong umatras at hayaang magsalita ang mga nasaktan. Sa sumunod na board meeting, inilatag ni Andres ang lahat ng ebidensya ng katiwalian ni Tito Ramon. Walang sigawan. Mga numero lang ang nagsalita. Natanggal sa pwesto si Tito Ramon at ang kaso ay inilipat sa mga autoridad. Dinalaw ni Clara si Maya sa ospital. Hindi ako hihingi ng tawad, sabi niya. Gusto ko lang sabihing sinaktan kita dahil natakot akong mawalan. Tiningnan siya ni Maya. Mas matanda ka sa akin, mas marami kang alam. Pero noong natakot ka, pinili mong itulak ako. Umiyak si Clara. Tumingin si Maya sa nursery. Hindi ko makakalimutan agad, pero ayoko ring mabuhay na may kinamumuhian. Nagkamali ka, panagutan mo. Kung kaya mong magbago, huwag mong sayangin ang buhay mo. Ilang araw ang lumipas. Sinamahan ni Andres si Aling Nena sa probinsya para ayusin ang papeles ng kanilang lupa. Sa harap ng altar ng ama ni Maya, nagsindi siya ng insenso. Tito, mayaman po ako sa pera, pero naging mahirap sa pagkatao. Sinaktan ko po si Maya at ang pamilya ninyo. Inaamin ko po ang pagkakamali ko. Naglagay ng tsaa si Aling Nena. Hindi ko kailangan ng magagandang salita. Kung mahal mo ang anak ko, huwag sa salita. Kapag umiiyak ang bata sa gabi, kapag malungkot ang babae, kapag may problema sa bahay, doon kailangan ng isang taong nariyan. Doon malalaman kung sinong totoo. Ininom ni Andres ang tsaa, mapait sa dila, pero mainit sa lalamunan. Ngayon niya lang naintindihan na para makapasok sa buhay ng isang tao, hindi pwedeng pera ang susi. Kailangan ng pasensya, responsibilidad, at mga maliliit na gawaing inuulit araw-araw. Ilang buwan ang lumipas. Ang dalawang sanggol ay nakalabas na ng ospital. Ang mansyon, na dating tahimik, ay napuno ng tunog ng mga bote ng gatas, ng uyayi ni Manang Belen, at ng mga paalala ni Aling Nena. Andres, dahan-dahan sa pagbuhat, suportahan mo ang leeg. Hindi yan papeles ng kumpanya. Si Andres, na dati hari sa boardroom, ay lito sa pag-aalaga. Sorry, mga anak. Medyo mabagal matuto si Papa. Nanatili si Maya para sa kanyang mga anak, pero hindi bilang may-ari ng mansyon. Lahat ng papeles tungkol sa mga bata ay dumaan kay Attorney Reyes. Malinaw na nakasulat ang kanyang karapatan bilang ina. Pumirma si Andres ng walang tanong. Mula ngayon, ang usapan tungkol sa mga bata ay usapan nating dalawa. May karapatan kang malaman, magdesisyon, at tumanggi. Hindi ko kailangan na maging mabuti ka sa isang araw, sabi ni Maya. Kailangan ko na maging disenteng tao kahabang buhay. Mag-aaral ako, sagot ni Andres. At nag-aral nga siya. Natutong magtimpla ng gatas, magpalit ng lampin, at maghintay sa labas ng klinika
tulad ng ibang mga ama. Isang gabi, nilagnat ang isang bata. Binuhat niya ito at naglakad-lakad sa pasilyo. Nakita siya ni Manang Belen at bumulong kay Aling Nena. Dati, maganda pero malamig ang mansyon na to. Ngayon, magulo sa lampin at gatas. Pero mas mukha ng tahanan. Bumuntong hininga si Aling Nena. Ang tahanan, diyan may mga taong handang magsakripisyo para sa isa't isa. Nagtayo si Andres ng isang foundation para sa mga mahihirap na buntis. Pero hindi na niya ipinangalandakan ang kanyang pangalan. Si Doktora Santos at Attorney Reyes ang namamahala. Nagbukas din si Maya ng isang maliit na art class sa hardin para sa mga bata at mga babaeng gustong matuto. Ang una niyang itinuturo kung paano isulat ng maayos at malinis ang kanilang pangalan. Pwede tayong itumba ng buhay, sabi niya. Pero ang pangalan to natin, dapat nating panatilihing malinis. Isang hapon, nakatanggap si Maya ng sulat mula kay Clara. Hindi ito humihingi ng tawad. Humihingi lang ng pagkakataong tumulong sa foundation sa pinakamababang posisyon. Hindi pa sumagot si Maya. May mga pinto na kailangan ng panahon para bumukas. Sa pagtatapos ng taon, namulaklak muli ang mga bougainvillea. Sa silid dasalan, pinalitan ang frame ng lumang painting, ngunit naroon pa rin ang mga bakas ng panahon. Karga ni Maya, ang isang bata. Si Andres naman, sa isa. Siguro, bulong ni Andres. Iningatan to ni Mama para hintayin ang araw na maiintindihan ko. Tiningnan ni Maya ang dalawang natutulog na anghel. Sa labas, nagpapatuyo ng lampin si Aling Nena. Nagwawalis ng mga nalaglag na bulaklak si Manang Belen. At si Mang Tony, nakangiti sa may gate habang naririnig ang iyak ng sanggol. Pagkatapos ng lahat ng luha, sa wakas, sa bahay na iyon, mayroon nang naghihintayan sa pag-uwi ng bawat isa. Kamusta po kayong lahat? Nakakatuwang malaman kung hanggang saan nakakarating ang ating mga kwento. Paki-comment naman po kung taga saan kayo nanonood ngayon. At syempre, ano po ang masasabi ninyo sa kwento natin? Naramdaman nyo rin ba ang bawat sandali? Gusto kong mabasa ang inyong mga saloobin at opinyon sa comment section sa ibaba. Saan man kayo naroroon sa mundo, taos puso kong dalangin na palagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ligtas sa anumang kapahamakan at may kapayapaan sa inyong puso at isipan. Lagi po kayong mag-iingat. At kung kayo ay mayroon ding mga sariling kwento na hindi malilimutan at nais ibahagi sa ating komunidad, huwag po kayong mag-atubiling i-share yan dahil bawat kwento ay mahalaga at siguradong may nag-aabang na makinig.